one's place is going to be our 7A diuretic. B, benzodiazepine are for pain. Baka malate na naman tayo, kaya eto, inagapan ko na. 7:53 na. Nalate ako nung nakaraan dahil nakalimutan ko ang schedule ko. Buti na lang okay yung trabaho ko. Hindi nagagalit. Kumbaga, yung manager. Nagalala pa nga. Kasi hindi daw normal sa akin yun. Kaya tawag siya ng tawag. Kasi gusto niyang masiguro na okay lang ako. Okay, nandito na ako sa trabaho ngayon. Sunday. Yes, walang school ngayon. Ito ang buhay ko. I can't wait for this school to be over para makahinga na ako ng maayos. Yes, para makabalik na ako sa dati kong normal routine. Yes, medyo yung normal routine ko is nabulabog talaga. Dahil hindi na ako kagaya nung dati na trabaho, bahay na lang, and then relax pag day off. Hindi na nangyayari yun. Dahil ang nangyayari is trabaho, school, homework, and then pag day off, homework and review. Yes, yun ang nangyayari. Nagre-review na ako ngayon para hindi ganun kahirap yung pagkuha ng exam. Yes. Dun sa pagkuha ng exam, kahit malayo pa is talagang ninenervyos na ako. Hindi mawala-wala ang takot ko, ang pangamba ko na sabi ko, paano kung hindi ko mapasahan itong test? Yes, kasi sa test is hindi siya ganun kadali. And marami ako nababasa na hindi daw madali ang PTCB exam. Pero we'll see. Memorization lang naman talagang kailangan eh. Kasong mahirap dun is yung nahihirapan ako is sa fill in the blanks. Kasi, syempre, pupunuan mo yung fill in the blanks, diba? Tapos, kailangan memorya mo yung sagot. Tama yung sagot mo, Diyos ko. Kung hindi is, mamali ka talaga. And yun, tapos nag-aalala pa ako ngayon dahil hanggang ngayon, nagtataka ako, bakit wala pang grades yung dalawa kong isang homework, isang assignment at isang test ba yan? Wala pa rin siyang grades hanggang ngayon. Nag-aalala ako kung bakit. I mean, usually may grades na yan. Pero ilang araw na ako natingin dun sa aking blackboard. Hanggang ngayon wala pa rin siyang grades. Sabi ko, paano ako makakapasa nito kung walang grades, di ba? Paano ako makakapasa sa school kung walang grades itong dalawang ito? Bahala na kung hindi ako bigyan ng grades, di ba? Siguro naman, late lang yung pagbibigay niya ng grades kasi makikita mo naman doon kung inopen na niya or hindi pa. Pero parang napapansin ko is hindi pa niya na-open. Hindi ba niya nakita yung pinadala kong homework? I don't know. Usually, ang bilis niyang magbigay ng result. Parang pagkapasa mo is meron na agad, meron na agad siyang sagot or meron na agad siyang grades para sa'yo na naihanda. Pero this time, yung aking homework na dalawa nga, ilang araw na pagkapasa ko hanggang ngayon wala pa rin grades. At hanggang ngayon di pa rin niya nabubuksan. Hindi ko alam kung dahil masyado bang marami or ano, hindi ko alam. Ay nako, sana magkaroon na ako ng grades. Bahala na. Ay nako, basta nakaka-stress, sabi ko sa inyo ang pag-aaral. Pero kailangang tiisin dahil ganun talaga. Dahil wala namang madali sa mundong ito. Yun. Tapos, hindi ko pa alam kung tama ba yung ginagawa kong pag-memorize. Kasi ang ginagawa kong pag-memorize, dahil wala namang binigay sa amin na reviewer. Hindi ko alam kung bibigyan ba kami ng reviewer or bahala na kami mag-study ng amin. Parang ganun. Siguro ganun. Hindi ko alam. Kaya ang ginagawa ko is naghanap-hanap na lang ako sa online ng mga pwede kong i-practice. Yung nakakita ako ng iba na pagpa-practicean ko. Pero hindi ko alam kung yun na nga yun. Sabi naman ay yun daw yun. But, syempre, hindi pa rin ako 100% na sigurado kung yun nga yun. Bahala ka na Lord sa akin. Kung talagang mangyayari. Ayoko na ma-stress sa buhay ko dahil ang hirap i-take ng stress. Medyo nahihirapan ako, char. Okay, papasok na ako ngayon sa trabaho. Maaga pa naman, meron pang 15 minutes. Pero gusto ko lang umaga. Dahil gusto ko lang umusad na ng maaga para makuha ko na yung aking communicator. And, anong tawag dito? Ayoko lagi nagmamadali sa trabaho yun. Gusto ko may oras pa ako para gawin yung iba pang mga bagay na kailangan kong gawin. Good morning you guys! Ayan, today is 7 na yata. Anong oras na ba ngayon? Ayan, 7:34 na ng umaga. Yes.
Natapos din ang school ko kagabi. Grabe 'no, nakakapagod. Sobrang pagod na pagod ako kahapon dahil nga siyempre trabaho, 8 hours na trabaho ta's diretso sa school, grabe. Tapos nakauwi na ako kagabi is mag-aalas 9 na, grabe. Nakatulog ako siguro 10:00, 11:00 na ng gabi. Tapos gigising pa ng maaga, gumising ako ng mga 6:00 ng umaga dahil nga may trabaho naman ngayon. Grabe nakakapagod, sana makaya ko 'to. And kagaya ng dati, yun nga nag-take na ako ng anxiety medicine ko kagabi oo nga, kagabi para hindi ako nerbyusin sa pag-aaral. Grabe, overwhelming na naman kagabi. Dahil nga hindi ko inaasahan na gano'n kadami yung math kagabi. Grabe, sobrang dami. Parang halos maano yung utak ko. Parang feeling ko re-reboot na ako kagabi sa sobrang dami ng math, grabe. Pero, sa totoo lang hindi naman siya mahirap kung memorya mo talaga yung, anong tawag doon, yung formula, tapos yung mga conversion. Kasi kagaya ng pounds, iko-convert mo siya dun sa kilo. Sus, Ginoo, kailangan alam mo 'yan. Tapos iko-convert mo rin yung ml to, ounce, yung mga ganyan. Diyos ko, naloka ako, parang hindi ako handa kagabi. Kasi meron pa akong hindi namememorya, kaya hindi ko alam paano ko iko-convert yung ano, basta buti na lamang at merong, calculator talaga. Diyos ko, buti na lang at hindi talaga ipinagbabawal ang calculator dito sa klase. 'Di ba, hindi kagaya sa Pilipinas na talagang bawal na bawal kang mag-calculator. Ewan ko lang ngayon ha, pero back then nung, high school ako, elementary, bawal talagang gumamit ng calculator. Lalo na sa mga test, exam, ganyan, sa mga pagpa-practice niyo bawal gumamit ng calculator. Kung hindi ako nagkakamali, grabe. Pero dito sa amin is puwede, kahit nga pagdating ng magte-test na kami is kailangan din ng calculator. Talagang provided din ang calculator. Kung wala kang calculator, meron silang ipo-provide na calculator para sa'yo, yun. Maganda. Pero yun nga, halos kagabi is sabi ko, "Diyos ko Lord, buti na lang at tsaka sa klase hindi ka pipilitin talaga na sagutan mo yung math dun sa ipapatayuin ka sa, blackboard para lamang or sa whiteboard para lang sagutan yung math." Hindi sila gano'n dito. Yes, hindi ka nila puporsahin na, "Oh, ikaw na lang." Kagabi meron siya kinukulit na, "Oh, sige, sige, sagutan mo ito. Punta ka sa blackboard, sa whiteboard, sagutan mo 'to. Pakita mo sa amin kung paano mo ginawa itong solusyon mo." Pero pabiro lang, hindi naman yung sasabihin na, "Oh, kailangan tumayo ka dun sa whiteboard at sagutan mo yun, pakita mo sa amin yung solusyon." 'Di ba? Hindi gano'n. Kaya ano, tapos iniiwasan ko na lang mag-eye contact kasi 'pag nag-eye contact ako, tatawagin ako dun, pasagutin din sa whiteboard, pero hindi naman, yun nga. Nakatapos naman, nakahinga ka ng malalim kagabi nung natapos. Usually mga 8:15 tapos na kami, pero, Diyos ko, sabi ko nga, mag-aalas 9 na, hindi pa kami tapos. Grabe. Ang dami. Tapos pag-uwi ko mamaya, ang daming homework na gagawin. Diyos ko, ang dami, Lord. Sana po makaya ko po itong test na 'to, itong magiging exam namin sa final. Malapit na ang final. Pero kinakabahan na ako. Parang, yun nga kagabi, sa isip ko pa, Diyos ko, ito na nga, pumasok na nga si anxiety. Sabi niya, "Ay naku, itong ikababagsak ko talaga itong math na 'to." Yun talaga yung unang pumasok sa isip ko, dito ako babagsak talaga sa math na 'to, eh. Sabi kong ganyan. Pero hopefully makaya ko. Tapos yun, nakakaya ko siya 'pag, yun nga, 'pag nasa bahay lang, Diyos ko, makakaya ko 'to. At saka dun naman sa magiging test namin, hindi naman siya sasabihing, tapos agad. Meron kaming 2 hours na ibibigay sa amin para matapos ang aming test, yun nga, sa board exam. Kaya siguro naman sapat na yung 2 hours para makaya namin yung, anong tawag dito, yung test. Anyway, papasok na ako dahil 7:38 na, wala na tayong oras para makapagkuwentuhan. Saka na uli, okay, 7:38, 45, oh God. Alright, bye!